92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita babytawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo, pagdating si Racho, ang nag-isang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Martes na gabing ito hanggang 12 midnight tayo. Magandang gabi Metro at Mega Manila at sa mga baby ko na nakikinig sa atin dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen, and through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At good morning naman pagdating sa mga OFW natin. Naku, ang dami kong nare-receive na message sa aking Facebook page na talaga namang nakatutok daw sila. At ganun din yung mga ibang ka-vibes natin na nakikinig sa radyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay sa baby mo. Ay, nakakakilig naman yung ganyan. Ang sweet ninyo. Oo. At tayo rin ay naka-live sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ang gusto ko lang batiin muna sila Gloria Constantino Mesiano. Boss Noy, biglang umulan kanina. Sabi niya kaya mag-ingat ang lahat, yung mga papasok at pauwi ng kanilang trabaho. Adrian Sabroso, shoutout sa 5-star bus company, biyaheng Cabanatuan, Cubao, naka-tune in sa main event. Naku, maraming salamat. Bernard TV, Erwin Luarca, Comet Ben, William Mortel, and Lawrence Manipor at sa lahat na nakikinig sa atin. Kamusta naman ang inyong Martes? Grabe ang traffic jam kanina. Oo, I'm sure ang ibang lugar ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya naman po, habaan ninyo. Alin ang hahabaan? Siyempre, ang pasensya, diba? Ganun naman talaga kahit saan kang sulok pumunta, traffic jam talaga. Kaya dapat, chill lang tayo. Importante makakauwi pa rin tayo sa ating mga tahanan. Okay na nga yung mabagal. At least safe na safe. At don't you worry dahil kasama mo, ang baby mo, safe na safe ka sa akin. Kaya naman huwag na natin patagalin ito. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa main confessions. Itago mo na lang ako sa pangalang Andy. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong confession ko dahil parang nakakahiya. Huwag mo sana akong husgahan ha, DJ Main. Nagtatrabaho nga pala ako bilang isang office staff sa may Mandaluyong City. Kasalukuyang single pero aminado ako na minsan ay nakakatikim pa din, lalo kapag nasa gimikan at inuman. Isang araw biglang dumating sa buhay ko si Marie. Bagong empleyado sa opisina. Palaging nakabestida at laging may pabango na parang sinasadya akong akitin. Nung una, pakyut lang. Paakbay-akbay, tapos magpapakyut at sasabihing, "Sir, help me naman oh." Napapansin ko din na sinasadya niyang ibaba ng kaunti ang blouse niya para lumitaw ang kanyang cleavage. Tapos ako naman ay tinatablan. Sa tuwing ginagawa niya ito ay umuuwi akong laging masakit ang puson. Parang may gustong sumumbulat palabas. Hanggang sa isang gabi na late kaming natapos pareho sa trabaho. Wala nang tao sa floor, tahimik.
dim light lang sa conference room. Dahil gabi na ay nagiya siya sa pantry para magkape. Bigla niya akong tinanong, "Sir, gusto mo ba ng bonus ngayong gabi?" Na-confuse ako sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay naglakad siya palapit. Sabay kalas ng top button ng blouse niya. Hindi na kami nakarating sa kapihan, DJ Main. Doon mismo sa mesa ng supply room, sa ibabaw ng mga project folders at expired sticky notes. Nag-init ang gabi, hinila niya ako palapit. Nagdikit ang mga katawan namin, parang matagal nang nananabik sa isa't isa. At habang hinahalikan ko ang leeg niya, binulungan niya ako. Kanina pa ako naghihintay, Char? Napangiti ako at gumapang ang kamay ko. Mainit, madulas, sobrang bango sa pang-amoy nung hugutin ko ang kamay ko. Ang mga kamay naman niya ay nasa loob ng slacks ko. Tinulungan ko siyang alisin ang natitirang botones ng kanyang blouse. Sa gitna ng init, bigla akong nag-isip at kinabahan na baka mahuli kami. Kaya tinakpan ko muna ang security camera ng Post-it. Hanggang sa pumuesto siya ng patalikod sa may Xerox machine, sabay sabi sa akin na, "It's been a while, ha? Dahan-dahan lang ang entry." Mabilis, mabagal, palakas ng palakas, hanggang sa sumabog. Doon ko mismo pinakawalan ang mga alagad kong matagal nang gustong sumabog. Finally, nabawasan na din ang pagsakit ng puson ko. Fast forward, DJ Main. Excited ako tuwing nakikita ko siya sa opisina. Palagi kaming nag-o-overtime para may late night activity sa office. Ang kaso, DJ Main, nakakatunog na yata yung mga ibang katrabaho namin sa office. May kakaiba daw amoy sa tuwing papasok sila sa supplies room. Ititigil ko na ba itong adventure? Para kasing nagkakaroon ng kakaibang sigla ang pagkatao ko nang dahil sa aming paglalaro ni Marie. I need your advice, please. From Andy Mapanukso. Bakit naman kasi ganon, Andy? Napakainit naman yang confession mo. Perfect na perfect sa weather natin ngayong gabing ito. Kaya naman sa lahat ng ka-vibes at baby kong nakikinig sa atin ngayon, pwede kayong makigulo sa ating live stream dito sa YouTube channel natin, 92.3 FM Radio Manila. Ano nga ba ang dapat gawin ni Andy? Siya ay natatakot dahil mukhang nakakatunog na daw ang kanyang mga kaopisina at may naiiwang bakas kung saan sila naglalaro tuwing gabi. Oh no! Kaya naman, pwede kayong mag-comment ano ba ang pwedeng gawin ni Andy. Andy naman, bakit naman kasi nag-iiwan ng ebidensya? Baka naman din grabe ka kasi magkalat at sirit na sirit sa mga pader ng supply room nyo. Sana naman kasi gumamit din kayo ng pabango nang sa ganun hindi mga amoy Zonrox, diba? Hindi ganun katapang sa pang-amoy. Lalo na yung kapapatay lang na yung aircon tapos kinabukasan, bubuksan yung aircon, talagang singaw na yan. Talagang mangangamoy. Anyway, real talk na tayo, Andy. Yung mga ganyang eksena, sa una talaga masaya yan. Yung adrenaline rush mo dyan, talaga naman grabe. Na hindi mo na talaga mapipigilan. Exciting and may thrill. Pero kung uupo ka ng tahimik, uupuan mo ito ng mag-isa, at magre-reflect ka sa sarili mo, matatanong mo ang sarili mo na, masaya lang ba to o delikado na? Baka kasi sa sobrang saya mo, nakakalimutan mo na yung pwedeng maging consequences nitong ginagawa ninyo. Workplace reputation. Unang-una yan. Isang chismis lang ang pumutok, tapos ka. Isang camera lang ang makakita, tapos
tapos ang trabaho mo. At itong ginagawa mo o ginagawa ninyo ay delikado din yan dahil HR violations yan. Pwede kayong parehas ma-terminate, hindi dahil sa feelings kundi dahil sa rules. Dahil kayo ay nasa opisina at doon pa kayo naglalaro at gumagawa ng milagro. At ang matindi, nagkakalat pa kayo. Consent, dynamics at power, medyo sensitibo to. Pero dahil mas senior ka sa kanya, baka ibang usapan kapag may nagreklamo. Hindi man si Marie pero pwedeng katrabaho mo. Kahit papareho kayong willing, iba na ang tingin ng mundo sa ganyang sitwasyon. Alam mo naman ang tao, lalo na ang mga kaopisina mo. Hindi lahat ng makakatawanan o nakakatawanan mo sa opisina ay matatawag mong kaibigan. So hindi mo kilala sila kung sino ang may inggit o may galit sa'yo at gagamitin yan laban para sa'yo. At dyan napapasok ang emosyon. Habang tumatagal baka may humugot ng, akala ko ba tayo na? Kahit laro lang naman pala para sa inyo o isa sa inyo parang laro, isa sa inyo ay laro lang ito sa simula. May isang magtatanong ng ganyang klase ng tanong at nagbabaka sakali o mag-a-assume na may deep relationship na agad kayo. Kaya sana sumagi sa isipan mo yung mga yan. Pero ganyan talaga tayo naiintindihan kita. Kasi pag masaya tayo, di na natin naiisip yung mga consequences na pwedeng mangyari sa bawat ginagawa natin. Na pwede nating ikasira. Kasi nga masaya tayo Doon lang tayo nakafocus. So this is the perfect time para i-analyze mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon o nagawa mo habang maaga pa. Sabi ni William Mortel, dapat itigil nila yon, maamoy na sa opisina nila. Malaman pa ni boss yan, yari pa sila niyan. Kaya nga, bakit di nyo kasi nililinis naman agad-agad? Pagkatapos, alis agad? Nag-iiwan ng bakas? Baka yung supply room nyo namuti na. Salikabok, di ba? Hindi nyo nililinis. Ang tanong mo, Andy, ititigil ko na ba itong adventure na ito? Kung ang happiness at sigla mo sa trabaho ay nakadepende sa sexual na laro sa supply room, baka kailangan mong maghanap ng mas malalim na dahilan ng kaligayahan. Hindi masama ang pag-i-enjoy. Pero kung ito ay may kapalit na respeto, trabaho at reputasyon, hindi worth it yung saya na yan. Lalo na ginagawa nyo ito ng paulit-ulit sa opisina ninyo. Sorry for my term, pero nakakabastos para sa boss nyo dahil binababoy nyo na yung working place. Even kahit pa sabihin mong supply room naman yun, part pa rin yun ng opisina. Ang nakakapagtaka lang, Andy, maganda naman yung trabaho mo. Sumasahod ka naman, bakit hindi nyo gawin sa tamang lugar? Nang sa ganun wala kayong ikakatakot o ikakabahala. Di ka pa mamememo. Di ka pa ma-terminate kung sakaling mahuli ka. Dahil hindi nasakop ng workplace nyo ang lugar na yon. Kumbaga personal life mo na yon. Kahit anong gawin mo pa, kahit ilang oras pa kayong bumabad sa kwartong puno ng salamin, walang magiging kaso dyan. Discreet pa. At safe kayo parehas ni Marie. So bakit hindi nyo ginagawa yun? Nagtitipid? Grabe naman yung pagtitipid na yan. Kapalit lang ang kaligayahan. Mas masarap pa rin lumigaya doon sa tamang lugar. Di ba wala kang iniisip? Kung tamad kayong maglinis, wala na kayong lilinisin dahil may maglilinis na para sa inyo. At
wala pang kamera na ikakabahala mo at baka matanggal ka sa trabaho. So bakit di nyo naisip yan? So ang masasuggest ko sa'yo, Andy, kausapin mo si Marie. Tanungin mo kung pareha ba kayo ng iniisip. Kung casual lang talaga to, then time to stop while no one's hurt yet. Kasi kung may feelings ng lumalalim, nako, mas lalo nyo kailangan mag-ingat. Dahil trabaho, puso at future ang pwedeng maapektuhan, so maraming masisira sa isang kasiyahan na gusto nyong malasap. At kung gusto mo talaga ng sigla sa buhay, hanapin mo sa paraang hindi mo kailangan magtago, matakot, o magtaka kung kailan kayo mahuhuli. At ask yourself, ano ba talaga? Trip lang ba to o may pinaghuhugutan ka? Baka kasi may emptiness kang pinupunan. Stress, boredom, o feeling mo na wala ang spark mo bilang lalaki. Lahat naman yan valid. Pero kung sex lang ang nagsisilbing escape mo, baka dumating ang panahon na hindi ka na satisfied kahit ilang bonus pa ang ibigay sa'yo. Kaya think about it. At kung trip nyo naman talaga ang isa't isa, baka pwede nyong ayusin muna ang setup ninyo. Kasi kung may genuine attraction kayo, baka mas maging maayos kayo sa paraan na maayos din. Nagsimulan nyo mag-date sa labas ng opisina. Iwasang gawin ito sa work premises. At syempre pag-usapan nyo, ano ba yung direction ninyo? Hanggang dito lang ba to? O aabot pa tayo hanggang dulo? So malinaw from the very start. At kung kailangan isa sa inyo ang lumipat ng department o company para walang conflict, kailangan yung pag-usapan yan at desisyon nyo na yan parehas. Kung ito'y mauuwi talaga sa happy ending. Hindi lahat ng pwedeng laruin dapat laruin. At hindi lahat ng thrilling worth it pagsisihan. Kaya kung ako sa'yo, Andy, bago pa may sumabog ulit, isipin mo muna kung worth it pa ang pinapasok mo. Some temptations are too sweet to resist, even when you know they leave a bitter aftertaste. Si Andy naman parang bata. Bakit doon naglalaro? May tamang playground para sa matatanda. At ang tamad ha? Hindi pinupunasan yung kalat. Namumuti na sa dumi. Ang tapang pa ng amoy. At bakit hindi gumagamit ng supot? Naku, importante yan. Especially nowadays, tumataas ang case ng HIV. Siyempre, safety first pa rin, di ba? Prevention is better than cure. Kasi kung gumagamit ito si Andy ng supot, walang mangangamoy ng kahit na ano. Andy talaga, sana naman. Naliwanagan ka sa pag-relate ko sa'yo. Isipin mo lahat ng bagay, lahat ng magiging consequences nito. At kung matapang ka naman ipagpatuloy yung relasyon ninyo, mukhang seryoso ka naman kay Marie, why not? Di mo ipaglaban. Rights mo yan. At rights nyo naman din yan. Pero huwag nyo nang gawing palaruan ang workplace.
Baka yan pa ikasira niyo bandang huli. Maraming salamat, Andy, sa pag-confess mo kay DJ Main. Kaya naman sa lahat ng gustong mag-confess, pwedeng-pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. At yes, sa free game Apple to Apple at pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na Minyo Henyo. At sa isa ko pang Facebook page, DJ May 92.3. At dito sa favorite mo, pare-parehas sa lahat ng social media platforms natin, 92.3 FM Radio Manila. Alam ko nabitin kayo, pinainit na tayo ni Andy. Andun na tayo Pero nabitin. Gusto ko yan. Para may ilulook forward kayo tomorrow night. Kung mainit ngayon, mas mainit bukas. Kaya naman perfect yan para sa weather nating malamig. Samahan niyo ulit ako bukas for another main confession. At samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye! May mga gabi talagang hindi mo inaasahan. Tahimik ang paligid, pero maingay ang katawan. Wala kang balak sa umpisa, pero isang titig, isang bulong, isang pabangong dumaan, at bigla ka nalang bumigay. Hindi dahil wala kang prinsipyo, pero minsan, ang tukso, ang sarap yakapin kapag pagod na pagod ka nang umiwas. Kaya sa mga gabi ng overtime, ng kape na nauwi sa init ng blouse na dahan-dahang bumubukas para sa inyong dalawa na hindi pa sigurado kung trip lang ba to o may mas malalim na dahilan. At masasabi mo na lang, let the clothes fall and the truth unfold.